Sige. Ang katotohanan ang nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay. Ang katotohanan din ang kalagayan o kondisyon ng pagiging tao. Upang matamo ito, inaasahan na magiging mapagpahayag ang bawat isa sa kung ano ang totoo sa simple at tapat na paraan. Dahil dito, malaya ang isang tao na gamitin ang wika sa maraming paraan, lalo na sa pakikipagtalastasan. Higit pa rito, nagagamit ito bilang instrumento sa pag-alam ng katotohanan. Ang kasinungalingan ay may tatlong uri. Una nga rito ay ang joke o lie. Isang uri na kung saan sinasabi o sinasabit para maghatid ng kasiyahan lamang. Pinapahayag ito upang magbigay aliw, ngunit hindi sadya ang pagsisinungaling. Sige ba? Gusto ko kay Johnson. Oh my gusto din siya sa'yo eh. Ano? Officious lie. Tawag sa isang nagpapahayag upang may pagtanggol ang kanyang sarili. O di kaya ay paglikha ng isang usaping kahiya-hiya upang dito maibaling. Ito ay isang tunay na kasinungalingan. Pernicious lie. Ito ay nagaganap kapag ito ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao o pumapabor sa interes at kapakanan ng iba. Narito ang mga halimbawa. Hindi ako ah. Hindi rin ako ah. May jowa yun eh. May jowa rin naman siya eh. Wala ka yata eh. Kago may jowa ako. Sa ating tatlong magbabarkada, dapat walang bakla. May jowa nga ako. Baka lalaki naman. Oo, baka lalaki jowa mo. Ang kahulugan ng lihim, mental reservation at prinsipyo ng confidentiality. Ang lihim ay pagtatago ng mga impormasyon na hindi na nabubunyag o nasisiwalat. Ito ay pag-angkin ng tao sa tunay na pangyayari o kwentong kanyang nalalaman at hindi kailanman maaring ihayag sa maraming pagkakataon nang walang pahintulot ang taong may alam dito. Ang sumusunod ay may lihim na basta-basta maaring ihayag. Katulad ng natural secret. Ang natural secret ay mga sikreto na nakaugat mula sa likas na batas moral. Ang mga katotohanan na nakasulat dito ay nagdudulot sa tao ng matinding hinagpis at sakit sa isa't isa. Ang bigat ng ginawang kamalian o guilt ay nakasalalay kung ano ang bigat na kababayaang ginawa. Halimbawa, ang pagtatago ng isang maambisyong babae na isang ampon na pinipilit pagtakpan ang kanyang nakaraan. Ito ay maaring magdulot ng kahihiyaan sa kanyang pagkatao. At meron pa pong isa, dating bilanggo na nagsisikap magpakabago, buhay sa ibang lugar upang ito ang kanyang dating buhay. Ang pangalawa po ay promise secret. Ito ay mga lihim na ipinangako ng tao, pinagkatiwalaan nito. Ngayon ang pangako pagkatapos na ang mga lihim at nabunyag na. Halimbawa, paglihim sa isang sinisimulang magandang negosyo hanggat hindi pa ito nagtatagumpay. Ang pangatlo naman po, committed or entrusted secret. Naging lihim bago ang impormasyon at kaalaman sa isang bagay ay nabunyag. Plagiarism. Ang plagiarism ay isang paglabag sa intellectual honesty. Ito ay issue na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpapahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig at iba pa, ngunit hindi kinikilala ang pinagmulan bagkos na buo lamang dahil sa iligal na pangungopya. Ito ay maituturing na pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin ang hindi iyo. Lahat ng mga naisulat na babasahin o hindi man naitala, baging manuscript, mga nalimbag o kaya sa paraang elektroniko ay sakop nito.
ang pagbubunyag sa lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawa o grupo ng mga tao upang magtagumpay ang proyekto ng plagiarism. Actual piracy, ang paglabag sa karapatang ari o copyright infringement ay naipakikita sa paggamit ng walang pahintulot sa mga orihinal na gawa ng isang taong pinoprotektahan ng law on copyright mula sa Intellectual Property Code of the Philippines noong taong 1987. Ang paglabag ay sa paraan ng pagpaparami, pagpapakalat, pagbabahagi at panggagaya sa pagbuo ng bagong likha. Copyright holder ang tawag sa taong may orihinal na gawa o ang may ambag sa anumang bahagi at iba pang mga komersyo. Ang piracy ayon sa dictionary.com website ay isang uri ng pagnanakaw o illegal na pang-aabuso sa mga barko na naglalayag sa karagatan. Ano ang whistleblowing? Ang whistleblowing ay isang akto o hayagang kilos ng pagtitiwalat mula sa tao na karaniwang ay empleyado ng gobyerno. Sa pribadong organisasyon, korporasyon, whistleblower naman ang tawag sa taong naging daan ng pagbubunyag o pagtitiwalat ng mga maling asal. Di papatulan ang pagsuyong na kulang tayo